isa pa sa talented comics illustrator na pumalaot din sa pagdidibu sa comics noong early 60s ay si Rodolfo Florese o mas kilala bilang Rudy Florese. Isinilang siya noong April 20, 1946 sa Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Bata pa ay kinakitaan na ng kanyang talento sa pagdidibu si Rudy Florese, and at the age of 17 years old, he began his illustration career. Nagdibuho siya sa Action Comics ng mga short stories at dito rin napansin ng editor ang kanyang potential bilang isang dibuhista. Kaya nagkaroon siya ng tsansang makapagdibuho ng nobela. Isa sa mga unang nobelang iginuhit niya ay ang Tres Cruces ng veteran movie actor na si Leopoldo Salcedo at iniscript sa comics ni Henry Quino. At dito na nagtuloy-tuloy ang kanyang illustration career. Nagdibuho rin siya sa Bulaklak Publication kung saan iginuhit niya ang Doña Daldakina na nalathala sa Bulaklak noong 1964. Matapos makagraduate sa high school, nag-aral siya sa Mapua Institute of Technology para matupad ang kanyang pangarap na maging isang arkitekto. Pero dahil sa ilang kadahilanan, kasama dito ang financial setback, naging priority na lang niya ang ipagpatuloy ang pagdidibu sa comics dahil mas naging lucrative profession ang pagdidibu sa comics kung saan malaki rin ang naitutulong nito sa kanyang pamilya. Ganun man, he took commercial advertising in UP College of Architecture and Fine Arts. Naging presidente siya at founding member ng UP Artists Guild at naging inspirasyon ng kanyang mga kamag-aral dahil natutulungan niya ito sa ibinibigay sa kanilang mga asignatura. Habang nag-aaral, patuloy pa ring nagdidibu sa comics si Rudy Florese. Ginuhit niya ang nobelang Bart Salamanca at Linda Maligna na nalathala sa mga pahina ng Pinoy Comics ng Graphic Art Service Publishing noong 1966. Sa Filipino Comics Incorporated na formerly ay Ace Publication ay iginuhit din niya ang nobelang Bobot de Robot na sinulat ni Manuel Ramirez at nalathala sa mga pahina ng Tagalog Classic. Iginuhit din niya ang seryeng Mga Kwento ni Kengkoy na sinulat ni Antonio S. Velasquez sa Pinoy Comics noong 1966. Noong 1969 naman, nalathala ang iginuhit niyang nobela ni Greg Igna de Dios na Captain Bakya. Nakatandem naman niya si LP Calixto sa serye nitong This is a True Experience featuring the story Diyos ko, ano ang gagawin ko? Ang iba pang nobelang idinibuho ni Rudy Florese noong late 1960s ay ang Mas Matigas Kaming Mga Babae, Magkakasubukan Tayo, na sinulat ni Obi Pangilinan at nalathala sa Pioneer Comics noong 1968, at ang short story ni Larry Tuason na Ayokong Magkasala, at marami pang iba. Noong 1970s, medyo nagkaroon ng pagbabago ang mga dibuho ni Rudy Florese. Kung mas makapal ang hagod ng kanyang mga larawang iginuguhit noong 1960s at maililinya sa estilo ni Rudy Nebres, mas naging manipis na ang kanyang mga hagod sa pagguhit. Ganun man, ang kalidad ng kanyang mga dibuho ay nananatiling pulido. Nagkaroon din siya ng pagkakataong makapagdibuho sa mga comics abroad, particularly sa DC Comics, sa pamamagitan ni Nestor Redondo na noong panahong iyon ay nasa United States. Ilan sa mga iginuhit niya dito ang The Roaring Coffin, Bring Me Back to Life, Rope Burn, Man Killers, at marami pang iba. Iginuhit niya ang pamosong jungle characters ni Edgar Rice Burroughs na Tarzan and Korak, Son of Tarzan series. Noong late 70s, iginuhit naman niya sa Pendulum Press para sa kanilang Now Age book ang The Mutiny on Board HMS Bounty ni William Bligh at ang The Scarlet Pimpernel ni Baroness Orczy. Bagamat nagdidibuho na siya sa mga comics abroad, hindi iniwan ni Rudy Florese ang pagdidibuho sa mga local comics publication, particularly sa mga comics ng G. Miranda and Son, where he did a lot of illustration in their comics titles. Dito rin nalathala ang pinakamahabang nobelang sinulat sa comics na pinagtandiman nila ni Marty G. Aragon na may pamagat na
at sumanib ang langis sa tubig na tumagal ng ilang taon at almost less than 1,000 issues. Nalathala pa ito sa Wakasan Comic kung saan ang mga nilalaman nito ay pawang mga short stories. Ang madalas makatandem ni Rudy Florese ay sina Elena M. Patron sa mga nobela nitong Anak sa Panaginip, Huhulihin Ko ang Bulalakaw, Kwintas na Buhangin, Mula Paa Hanggang Ulo, Ang Ganda-Ganda Ko, Lahat ng Araw, Puwera Gabi, Hati Tayo sa Mundo, at marami pang iba. Si LP Calixto ay nakatandem niya sa Samsona, Gasa sa Pagbabalik ni Samsona, Chaubar, Kamandag ng Iguana, at iba pa. Si Martigui Aragon ay nakatandem niya sa Basta Lalaki, Pare-Pareho, Nakasisilaw ang Dilim ng Gabi, Pagkatapos ng Gabi, at ang longest running serial novel nga nito na At Sumanib ang Langis sa Tubig. Si Manuel Ramirez ay nakatandem niyang muli sa Mami, Bakit Ka Pumatay, sa Pinoy Classic noong 1969 at Signos 13. Ang iba pa sa mga comics writer novelist na nakatandem niya ay sina Dante Gutierrez sa Divina Bastarda na naisalin din sa pelikula, si Jolad Santos sa Walang Pagmamaliw, si Jim Fernandez sa Vigor, si Senya at Imelda Cruz sa Hanggang Doon Kita Mamahalin, si Mike Tan sa Petros, si Jess Grapilo sa Kulto, at marami pang iba. Ginuhit din niya ang mga short stories ni Nelly Riesa sa Shy Girl Meets Shy Boy, Kanino Saan Ako Nararapat, at marami pang iba. Masasabi ko ring si Rudy Florese ay isa sa mga influential comic illustrator dahil may mga dibuhista rin siyang mga naimpluwensyahan ang estilo sa pagdidibuho. Katulad ng iba pang dibuhista, nagtatatbuhit din si Rudy Florese at bilang isang writer-novelist, ilan sa mga kinathan niyang obra ang Esquirmus, Street Warrior, at Oras Muna featuring Deon Arsenal na nalathala sa Pioneer Comics ng Gasi. Sa G. Miranda and Sons ay kinathan naman niya ang Boy Escombro using a pseudonym Ares Montesillo at nalathala sa Sweetheart Comics, at ang kanyang Simon Sibasib na nalathala naman sa Lamor Comics. Sa mga hindi nakakaalam, si Rudy Florese ay father-in-law ng isa ring comics illustrator, architect na si Jerry Allen Gillan, na ang bulto ng mga ginawang obra ay sa mga comics abroad. Ito rin ang isa sa nagpasimuno sa mga comics event na ginaganap annually kung saan dito nagsasama-sama ang mga independent comic creator and publisher. Nagdibuho si Rudy Florese hanggang early 90s at nagtrabaho rin bilang layout artist sa Islands Animation. Unfortunately, yumao siya noong April 4, 2003. Bagamat hindi na makapagbabahagi si Rudy Florese ng kanyang mga obra sa comics, patuloy pa ring maaalala ang kanyang mga naging contribution sa medium na ito. Siya si Rodolfo o mas kilala bilang Rudy Florese, comics illustrator at dibuhistang nakapagdibuho sa Tarzan series at ang gumuhit rin sa the longest running serialized novel in Philippine comics. Sa susunod, muli tayong pipili ng iba pang grupo ng mga veteran comics illustrator
na ibabahagi ko sa inyo upang pagbalikan tanaw ang kanilang mga naibahagi sa comics. Sila na mga limot ng personalidad na minsan sa kanilang mga buhay ay pumalaot din sa larangan ng pagdidibuho. Sa pamamagitan ng aking Comics Page TV ay mabibigyan natin sila ng kaukulang pansin at pagpapahalaga upang sa ganoon ang mga kabataang nasa henerasyon ngayon ay magkaroon din ng tsansang sumulyap sa isang bahagi ng nakaraan na may kinalaman ng isa sa pinakapopular na libangan noong panahon ng kanilang mga lolo at lola, tatay at nanay, ang comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.